Should we start? Or wait tayo mga 5 minutes pa? What do you think? Ay, sorry, auntie, naka-silent pala ako. Sige, auntie, 5 minutes. Okay. Ako yung magli-lead ng morning prayer today. And supposed to be si Rema ngayon. But I'm giving her a break kasi paalis na sila, last day na sila tomorrow. So they're packing and taking care of 3 kids, and yung biyahe namin kahapon medyo mahaba. So hindi masyado silang nakarest last night. So okay lang ba mag-sharean muna tayo today habang Rema is taking a break? Marami tayong si-share, di ba? Sino sa inyo nag-enjoy doon sa ni Esther kahapon? Lahat kayo. Okay. Wala akong kausap para si Bishop. Lahat daw sila, auntie, nag-heart. Okay. Mm-mm. Actually, Shh. Teka lang, patayin ko lang yung alarm ko. Okay. Actually, chapter 10 chapters yung inano ni Jel kahapon, no? Medyo mahaba siya. So, again, Jel, thank you for taking the time to work on 10 chapters. Alam ko masyadong mahaba yon, nak. Pero na-touch mo naman lahat yung pointers, no? Marami pang marami pang hindi na share kahapon. Konti lang yung time natin. So, today magsha-sharean muna tayo. Sabi ko, yung mga hindi pa wala kanina, I'm giving Rema a break today because she's leaving in Leaving, 1 day. leaving na ako leaving na ako sa Kansas. Tomorrow ba? Auntie? Ay, hindi. The next day. Oo. So, malapit na po akong nandyan sa Pinas. See you, everyone. Miss ko na dyan. Miss ko na yung mga services. Miss ko na yung mga family natin sa Powerhouse. Miss ko na po kayong lahat. Although dito po, hindi naman nagkwento ako, no? oras na yata, auntie. It's okay. Go ahead. Sige, auntie, okay lang. Kahit mamaya na lang. Mag-pray na tayo, no? I will Yeah, auntie. in prayer today. So, yung prayer ko is a prayer of yung sincere na prayer, hindi yung nag-pray lang ako because I need to pray and tinawag lang ako, so hindi ako prepared. Prepare ko talaga ito. Actually, it comes from a song na during that time of anguish and yung yearning ko for my life to get better. Ito yung lagi kong play na pinapakinggan ko every morning, and I would fall prostrate, sa floor. Kinukwento ko kay Rema kanina na dumadapa talaga ako, umiiyak. So, this prayer really means a lot to me. And then, it's a prayer of surrender. So, alam ko marami tayong pinagdadaanan. Hindi, maraming mga tao, mga kasama natin na maraming pinagdadaanan. So, aware tayo dyan. Hindi lang nila sinasabi, no? So, let's be intentional with our prayer this morning na give God the full attention, okay? So, kung gusto nyo, i-off nyo yung mga camera nyo habang nagpe-pray kayo, kasi ako, i-off ko. Ayaw ko kasing umiyak, kaya i-off ko yung camera ko para makapag-concentrate ako. And then, we get back after the prayer.
So let's not just pray, but say our words of thanks to God. Parang worship, okay? So let's bow our heads, everyone. Thank you, Lord. We welcome you in this place, Lord God. Thank you. Father, we declare who you are in this place now. You are Yahweh. You stay the same. You're the same yesterday, today, and forever. You don't change, God. Let my words of worship stay the same. Let my words match your faithfulness, your consistency. You don't change. You remain the same. You alone, Jesus, deserve our worship. You alone deserve our praise. You alone deserve all the honor. So, Jesus, we lift you up. We lift you up, Yahweh. Over our homes, we declare who you are. We declare who you are. Just like you announce yourself, Lord God, at the burning bush, you are the great I am. Ladies, we're just not praying today to a God whose hands are tied. We're not just praying today to a God who's trying to learn how to be something he's not. Hallelujah. We're worshiping and we're praying to the God who has been what he's always been, who has been what he is today and what he will be tomorrow. We're not declaring from a place that is not sure, but we're standing on something and someone who is the great I am, everything that we've needed him to be. He is and has always been and will always be the same yesterday, today, and forever. Father, we acknowledge that you are Yahweh. You love with no reservations and you're not looking for perfection. There's no need in us pretending, Lord. We give you everything. You deserve our full attention, nothing less than our devotion. God, speak to us and we will listen, oh God. We will give you everything. You can have your way with us, Lord God. We surrender this morning. We surrender all our heartaches, our joys, our pain, our happiness, everything that we got, oh Lord God, we surrender to you today. Father, we invite you. I invite you in this place right now in this Zoom meeting, oh Lord God. And I invite you, Holy Spirit, to enter each and everyone's hearts this morning and open their hearts, oh Lord God, that they will see and feel your glory this morning, that they will walk away from this meeting this morning filled with joy and hope, oh Lord, in Jesus' name. I thank you, Father, for this time together. We lift you up. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. 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 So good morning, everyone. Once again, good morning to yung mga kanina nung wala pa. Rem, ikaw na lang magkwento na. Paalis na si Rema kasi. So, take a break muna siya today. Okay po. So we are already packing po. Ang dami naming pinapak. Dali, pakita ko. Ayan, halos patapos na po kami sa pagpapak. Actually po, dami mga gustong dalhin, pati mga damit na pangpasalubong din sa inyo. Nangyari na ano po kami, na over luggage kami. So, nangyari, marami pa po kaming naiwan dito. Wala kasing balikbayan box. Naghanap na kami everywhere. So, kung magbabiyahe kami, mga ilang oras yon auntie? Malayo para lang sa balikbayan box. So, ngayon, um, ayan, may mga kailangan pang ipaksi dyan. So, dapat po ako yung magtuturo today. Actually, medyo prepared na ako. Kailangan ko lang ano ulit. So, kahapon naman, nagbiyahe kami. Kinuha na yung passport ni baby. So, 8 hours drive po yun. Back and forth. No? So, 8 hours. Tapos, tulog lang kami doon, another 8 hours. So, sabi ni auntie, rest ka muna. Oh, ayun po. So magre-rest daw po muna ako today. Malapit ko na po kayo makitang lahat. Magfa 5 days na lang po kami niyan. After dito LA, tapos uwi na po kami ng Philippines. So, yun nga po. See you everyone.
Basta super ano na ako, super excited na rin po akong umuwi. Although dito nag-enjoy din po ako sa vacation ko kasi parang talagang I spent ano, talagang more time lang talaga kay Lord din kasi lagi akong ayan, nandito din sa kwarto, no, meditating yung goodness ni Lord. And pinagpe-pray ko po kayo lahat no din every day, yung mga naiwan sa Pilipinas. So, yun po, kita-kita po tayong lahat. See you everyone. Excited na akong makauwi. Si Ate Awi, tara na, uwi na tayo. So, ayun po, bali, Auntie, baka meron ka, di ba may isi-share ka pa yata about kay Esther, no? Gusto ko lang i-recap yung ano ni Esther kahapon kasi parang bitin tayo dun sa sharing yung you know what they got from the study. Mahaba kasi yun, 10 chapters. Mm-mm. Yung, Okay, Auntie. So, ayun. yeah, kung meron pa kayong gustong i-share about yung story ni Esther kahapon, and then we're just kind of relaxed today. Friday ninyo dyan, Thursday pa lang namin dito. We're just relaxed. We can share whatever. But yesterday, I just want to share something ano dun kay Esther, and then mag-sharean tayo. Very important kasi at the time na-share ko to dun sa group natin. At the time nung in-study namin yung book ni Esther, we were still going to San Diego, the Rock San Diego Church sa California. And most of you know my story, you know, we were left homeless and nakatira kami noon sa warehouse. Pinuntahan pa ni Rema yun nung nasa San Diego sila kasi gusto kong makita nila yung sa testimony ko para makita naman talaga nila na um, para makarelate sila and they can feel a connection with what I have shared. So nung pinag-aralan ko during yung Bible study namin kay Esther, nasa building nga kami noon. And it really touched my heart kahapon nung nag-share lahat kayo about yung nakuha niyo doon sa tinuro ni Angel. Meron lang akong sa share doon sa verse of one verse or two, one verse from the book of Esther, okay? And then here's the beauty of sitting in a car for a long time. Kami ni Rema kahapon. Nag-i-study siya, nag-i-study na rin ako, nakikinig lang kami. And instead na nabore kami, kasi ang haba ng biyahe, 8 hours, namumulikat na nga yung, tama ba yun? Namumulikat na nga yung binti ko, pati yung puwet ko masakit na, so hindi ko alam gagawin ko. Kaya nag-aano na lang kami, nagbasa. And in the book of Esther, chapter 4, verse 14, sabi niya, this is very important, okay? For if you keep silent, and this has something to do with all of you guys, what you're going through, whatever it is you're going through right now, okay? Okay, masaya. Siya, paki-silent please. Okay. So, may nagdadaanan na bigat or okay lang kayo or happy kayo. Everyone. Who is that? Okay na? Naka-off na ba siya? Okay. So Esther 4:14, if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. So very significant yung pagpunta ni Esther doon sa kingdom ni King Ahasuerus, okay, or King Xerxes, the same name. And I wrote this verse emphasizes Esther's position as queen. This is very, very important, guys. This verse emphasizes that Esther's position as queen was not a mere chance. Hindi lang sa chance or coincidence, but a part of God's plan. Excuse me. Having been placed in a position of influence, she played a vital role in saving her people from destination. So, kung hindi siya nandun, meron nag-share nito kahapon, kung hindi nagpunta si Esther doon, it could have,
Well, it could not have kasi kung hindi siya yung gagamitin, meron talagang uutusan si God na iba just to fulfill yung role niya kasi Jesus has to come from the race of the Jews, okay? Pero yun yung sinabi niya. Having been placed in a position of influence, she played a vital role in saving her people from destruction or annihilation. This serves as a reminder of the significance of one's calling or purpose in a particular time and situation, encouraging all of us individuals to step up and act when we have the opportunity to make a positive impact. Here I wrote this. We all have a destiny, okay? And which hopefully we are working towards. Napalapit na tayo dun sa destiny natin. God wants to take us there. However, He needs our cooperation. Kailangan ni Lord yung cooperation natin and yung submission natin, not our opposition. What I mean by this is, minsan we complicate our own lives. Let me read what I wrote. As humans, we often complicate our lives when we create unnecessary difficulties or problems for ourselves. Tayo mismo yung nagka-complicate ng lives natin. One of many various factors is worry. Worry causes overthinking. Sometimes we all overthink, kaya nagkakos ng stress sa atin, di ba? Or anxiety. It makes things more complex than they need to be. Another one is not prioritizing what truly matters. It's a reminder to simplify our approach and focus on essential aspects of life to achieve clarity and peace. So, one more verse and then I'll let everyone share. In Colossians, the apostle makes it clear that to set our minds on things above means expressing the priorities of God's kingdom precisely in the midst of everyday earthly activities. So simply put, we just need to keep our focus on God. Just stay focused on God. Yun lang yun. And to keep trusting Him. That's what my take is from that verse. Marami akong verse doon. Marami tayong matututunan doon. One is, ano yung harem? Ano yung eunuchs? What are eunuchs? Eunuchs are, yung eunuch, si Haggai ba yun? Yung kasama ni Esther na eunuch. Eunuchs are supposed to be men who are castrated na, ano ba yung castrated kasi sa Tagalog, yung tinatanggal yung, Hari. you understand, right? Tinatanggal yung ano nila, reproductive. Parang nakapon. They cannot have sexual relations with dun sa mga sa harem ng king because a king who is known to have a harem, marami siyang mga concubines and mga ladies na para sa kanya lang. So yung mga eunuchs, yun ang bantay sa kanila. Pero kaya sila kinakapon para hindi sila operational in that, you know what I mean. So anyway, and then what's the other one? A harem and eunuchs. Okay, there you go. Yun lang, and then let's share about what we've gotten from Esther's story, or what was your favorite woman in the Bible that we have studied, and or what is your ano for today? What's your testimony, your praise report, and everything? So anybody. Wow, quiet. Let's see. Sino kayong pwedeng mag-share today? Wala kayong ma-share about ano, anything?
Anna. Anna A. Can you say something? Can you? Oh, Rina. Okay, Rina. Go ahead. Hello po, good morning. Di ba po ako naliligo? Sorry. Dapat mag-share ako kahapon kaso umalis kami. So, yung sa story nga po ni Esther, sobrang, actually di ako nakarelate nung una habang kinakwento ni Ate Jel. Parang typical lang na okay, nakikinig ako sa story. Tapos nung nag-sharing na, nung si Tita Ana yata, siya yung nagsabi nung parang, basta meron siyang explain na sabi ko, shucks, ako yata yun. Kasi yung story nga ni Esther, yun nga, Jew siya. Kumbaga, nasa lugar siya na unfamiliar eh. Yun nga, na hindi, foreign siya. Foreign yung kung nasan siya. So, nakarelate ako in a sense kasi, yan, currently, kung di po alam ng iba, nasa US po ako. Tapos yung, si Esther, di ba, yung sa part na pumili sila ng 400 na virgin women, di ba medyo wala siyang choice doon. I mean, pwede siyang mag-rebel, pwede siyang di sumunod, pero nag-obey pa din siya. So, sa nakikita ko, sabi ko, ay ako ba yun? Sabi ko, kasi kung di po alam ng iba, hindi ko po kasi sinishare talaga. Alam pa, kumiyak ako. Nag-move po ako dito sa US 5 days before ng flight. Doon pa lang binook yung flight. So medyo wala akong choice. So parang paano ba? Basta hindi ako kinausap ng father ko about it. Kasi sinabi lang niya na lumipat na ako and everything. So yun. Yun. So parang nakita ko na parang kung gaano ka-importante yung obedience kahit hindi mo naiintindihan kung bakit. Pero yun, anyway. Yung nasa story ni Esther, nakita ko kung gaano ka sovereign pa rin si God. Like, despite him, parang despite it not being like it, parang hindi, yun nga, iba siya sa reality na expect mo ganito, pero hindi eh. Parang gusto mo ganito yung mangyari, pero hindi ito yung nangyari. Na ayaw naman, siguro naman, ayaw naman niyang ma-de-virginize sa someone na hindi naman niya mahal or ano, pero yun nga, pinili niya pa rin mag-obey. Tapos yung naisip ko din, orphan siya. So parang nakaka-relate ako in a sense na parang dati, kasi yun nga, para akong ginawang, di naman sa inabando na, pero para akong ginawang package na parang, okay, papadala lang kita sa US na parang ganun lang na as much as gusto kong intindihin, hindi ko pa rin magigets. Kasi nga, yun nga, di natin maintindihan talaga for now. Pero yun. Pero ngayon, so nakikita ko, nag-work lahat. Like, yung driver's license ko, nag-walk-in lang kami, nag-wait kami for 9 hours, tapos natanggap ako. As in, sobrang smooth lang lahat. Yung knowledge test, tapos yung actual driving test, as in, ang smooth lang lahat. Sabi ko, kung di si Lord to, ewan ko kung sino na lang to. So, si Lord talaga to, sabi ko. Tapos, praise God, kasi nag-provide pa rin yung dad ko ng car, ng brand new car, na dito mahirap bumili ng brand new car kasi insurance and everything is expensive. Pero sa nakikita ko, yun nga, yung importance pa rin nung nag-a-apply pa rin yung pag-honor ng parents, na yun nga, yung submission sa parents, yun nga, even sa Proverbs 31 woman, yung submission sa husband, kahit mahirap, kahit seemingly para sa'yo mali, pero hindi naman sila yung in-honor mo talaga eh. 'Di ba? Bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Para lahat kay Lord. Parang gusto mo lahat ng ginagawa mo na honor si God. Yung ganon. So yun, kahit mahirap na nalayo ako sa powerhouse. Ay, grabe.
share lang naman, 'di ba? Hindi naman iyakan 'to. Pero yun, sobrang ay grabe. Yun nga yung shine-share din ni Ate Ann kahapon na nung nasa foreign country siya, dito alam niyo naman sobrang liberated and everything. Ang daling sumunod sa flow na, ang daling maging kasi lalo na po dito sa Las Vegas, Tita Awi, yung mga hubadera na clothes, ang dali na sumunod sa majority. Pero yun nga, you're always reminded na meron kang purpose, meron kang calling. Ikaw yung nga sinasabi ni Tahila rin kahapon, yung hindi lang personal, yung ano ba, yung impact na meron ka, yung purpose na meron ka, hindi lang yung, okay, I'm prosperous, I'm rich, I'm ganito, hindi lang eh. As in, whole generation yung mabe-bless natin. Oo, it's generational. So, sabi ko, parang imbes na tignan ko yung sarili kong wants, na sabi ko, nalayo ako, yun nga, sa mga mahal ko sa buhay, sabi ko, parang, ano bang gusto mong pagawa sa akin, Lord? Like, mahirap, pero nandito ka eh. Kaya it's less hard. So, ayun lang. Yung humility, na-remind lang ako sa humility na meron si Esther na imbes na tingnan niya yung gusto niya. Actually, meron, nabasa ko kahapon, merong part na si Mordecai binawa, parang skinold niya or kinorek niya si Esther. Kasi may time din pala na parang may time din na selfish siya, na yung kagustuhan niya lang yung gusto niya sanang masunod, pero yun nga, kinorek siya. And yun lang, thankful ako sa lahat ng leaders. Kasi sa ginagawa natin ngayon, hindi, like, kinokorek nyo kami in a way, pero gently. Like, every day, we're always being reminded, pero gently. Sobrang nafe-feel ko yung love kahit na through a Zoom meeting lang. So, yun lang po. Praise God. Sorry po. Rin, tuwid mo ako, papunta na ako dyan, samahan kita. Thank you, Rina. Parang binase niya rin yung scolding ni Mordecai kay Esther, no? Doon sa verse na binasa ko sa 4:14 na sinasabi nga niya ayaw niya. Pero sabi ni Mordecai sa kanya, kung ayaw mo, mag-uutos ng iba si Lord. Kasi when God plans on something, whether you like it or not, whether you obey His command, He will still fulfill the plan. Kahit na wala ka doon, ipufulfill niya yung plan mo. Kaya sinabi ni Mordecai sa kanya, who knows, you were born for such a time as this. Kaya doon nag-obey si Esther. Doon siya nag-fasting. Ayun pa pala yung isa, no? Yung fasting talaga, if you're going through something, I've gone through many fast, okay? And a lot of those times na nag-fasting ako, those were my greatest victories. It's so easy to eat. And lalo na dito sa Amerika, Rina, you're here now. Food is everywhere, and yung fasting kasi is whenever you see food or you desire food, you choose not to eat that food because you're consecrating your time and your soul to God. Kaya dun na ano si Eve, okay? Why do we think food is our best enemy? Kasi we like to eat. Sino ba namang ayaw kumain? But during fast and prayer, whether you see all these kinds of enticing food, you choose not to. You choose not to eat and you choose to obey God. So, yun lang. Thank you, Rina. And we are praying for you, for God to give you more strength and courage, okay? Miss ka rin na lang sa powerhouse, I'm sure. Sino pa po? Sino pang next? Come out wherever you are. Te, ikaw, Nak, meron kayong gustong share? Te, yeah, ikaw, meron?
Wala pa, Ate. Okay. Si ano, sino kaya? Ayun, si Ana, yung tinawag ko kanina. Ana A. Ana! Wala yata siya. Good morning po. I'm preparing for meeting. But off-cam na lang po ako. Yun po yung kay Esther kahapon, nag-share din po ako kung ano yung nakita ko na kinumpare ko siya doon sa ano ni God na yung long-term plans na hindi natin alam, yung hindi natin nakikita. Meron siyang ginagawa ngayon sa buhay natin, hindi natin alam kung bakit tayo nandito sa sitwasyon na to. Like, what, Rina ba? No? Pero, ang ginawa ni Esther, nag-obey lang siya and she had so much faith kay Lord na, kay God na may ginagawa siya for this. Siguro nga yung, kung nawala yung mga Jews noon, hindi nilalabas si Jesus. Diba? Yung line niya, yun yung line. Yun yung nakita kong connection. Lahat ng Proverbs 31 are connected dun sa lineage ni Jesus. So talagang pinili niya the chosen ones, no? Pinili niya tong mga taong ito because they obey God. So tayo, dahil nga pinili tayo, no? We are chosen by Jesus after yung revelation ng death niya, tapos nabuhay siya ulit. Pinili tayo dito na maging dati hindi naman tayo nag-obey kay God. Yung blindly, kung marami tayong tanong bakit, pero ngayon we don't ask, just obey. Alam mo yun, yung grace niya, yung favor niya, yung wala ka nang you won't ask for more kasi pinoprovide niya. Minsan, yung wants mo na nga lang yung dinidemand mo eh. Basta when you obey, parang everything it's easy, like Rina, no? Yung sabi niya, parang lahat madali, yung lahat smooth. Ang sarap nga naman mabuhay ng gano'n before I struggle. Nung wala pa ako sa Panginoon, I really struggle every day. Pero ngayon, ang sarap ng tulog ko sa gabi. Alam mo, kahit tumatanda na ako, na nagkakaroon na ng mga 4 hours na sleep. Pero yung sleep na yun, deep sleep yun. Kasi meron kang, alam mo na, yun nga yung sinasabi lagi, the Holy Spirit is in you. When you pray, okay, you look up for God. Pero when you ask for comfort, the Holy Spirit is within you. So kahit silent ka lang na nagpe-pray, alam pa rin ng Holy Spirit yun. Ako kasi when I do things like kunyari bago ako mag-transact, Lord help me. Ganun na ako, Lord help me. Tapos pagkatapos ng transaction, smooth, no? Lord, I praise you. Talagang umiiyak ako after every transactions I made. So sabi ko, kasi mahirap kasi yung mga transactions, lalo na legal transactions. Minsan, you have to make sure all the legal papers are available right there and there. Kung hindi available yung isang document doon, hindi matutuloy ang transaction, yung gano'n. So, it's the Holy Spirit gives you the knowledge, no? The presence of mind, na focus, gano'n. So, eventually, it will benefit you. Siyempre, mag-earn ka ng commission, no? And then, of course, you will give back the glory to God in mag-tithes ka. So, yung kay Esther, actually, she's living a good life dahil nga, nag-queen pa siya, di ba? Pero yung responsibility niya sa mga tao,
yun, may katapat na responsibility. But through that responsibility, kasama niya si God. So parang hindi mahirap sa kanya yung nangyari. Pero it's so difficult for her. Una-una, foreign siya doon. Pwede siyang patayin anytime. Pero because of God's hidden, no, yung secret niya, yung God works secretly, inaalaw niya yung permissible for the future. May future siyang plan di ba? God's plan twist ba yung tawag mo? Di ba? So, it's nice to yung revelation sa akin na talagang if there's a second coming, ano ba yun, papanganak ba ulit si Jesus Cristo, hindi ba, baba na lang siya, or ano yun yung, I'm just while we are waiting for the comeback of the second coming of Jesus, na sana ma-witness natin, sana hindi na tayo mamatay, tapos maano na tayo, lahat tayo punta sa langit, na yung ma-witness natin yung balik niya. Pero I know the Holy Spirit, no, yung works niya, even before, it's still the same na-experience ni Esther. Yung protection, sobra-sobra, grabe, no? Actually, yun yung kino-compare ko lang, yung Christian tayo and then we're living with non-believers. Parang ano na yun, ngayon actually mas madami na yung Christians. Dumadami na tayo. So, yung mga believers. Pero once you are with a group of unbelievers, yung maano mo yung ratio, 1:10, gano'n, or 2:10, 2:20, tapos mag-shine ka pa rin, malalaman nila Christian ka kasi iba yung galaw mo, iba magsalita. And then, just like Esther, yung pagiging Proverbs 31, makikita sa'yo. Ibang-iba. So, yun yung mga nakita kong nakita ko yung sa pag-study natin ng mga Proverbs 31 kung paano maging isang Proverbs 31 na namumold tayo, natuturuan tayo sa church na kung paano the way God wants us to act and live this life. Okay, thank you, Anne, for that. Glory to God. Opo. Let's give everyone some time to share. Okay, so let's limit it to like 5 minutes. You can say a lot in 5 minutes, guys, okay? I want everyone to have the chance to share too kasi maraming mag-share ngayon. So yung pakitignan lang yung chat box kung sino yung next po. Nay, ikaw daw. Wala po ako kahapon. Eh, Paskip mo ako. Sige, si Ate Rome, can you share po today? Or you're doing something po? If si Mamo po. Pwede ka mag-share, Mamo. Actually, wala pa akong i-share ngayon, no? Kasi binabasa ko pa rin yun sa Proverbs 31 na lahat naman tayo mararanas. At siyempre, meron din tayong pangarap na magagawa natin lahat yun as a virtuous woman. Kasi ako naranasan ko na rin yan. So, pero gusto ko pa rin siyang pag-aralan na maigi. Para hanggang dun sa maintindihan ko siya kung paano niya nagagawa lahat yun, yung lahat ng yung kulang na lang hindi siya matutulog para lang magawa niya yung gusto niya gawin sa buhay. Yun nga. Medyo marami akong na pag-aaralan tungkol doon. So, wala pa akong ganong ma-share ngayon. Pag-aaralan ko pa siya. Sorry. Yun lang muna.
Thank you. Yung Proverbs 31, may sasabihin ako, yung Proverbs 31, yung pinag-aralan natin yon is to open up our eyes and understand that we are not supposed to be exactly just that person. In the course of our lifetime, nagiging ganun tayo. In fact, kami na mga adults, andyan si Manang Linda, si Mamu, yung mga older parents na, we have evolved into Proverbs 31 in so many ways already, okay? We cannot be just like the one na nandun sa Bible. Those were just guidelines from Solomon so that we can emulate those character, yung virtue niya and yung character niya. But we are our own individual self na create ni God, and we are evolving in the way that God is designed us to fulfill the plan that He has called us to. So ganun yun. Okay, don't be pressured to be that person. We will never be Bathsheba, because Bathsheba has gone through something now we will probably never go through in life. Just to make it clear, no pressure kay Bathsheba, okay? Sino ba yung Manang Linda, do you have something to share for Manang Linda is traveling today, so she's not in her home. Wala muna. Okay. Good morning, Sister Sol. Welcome. Si Sino po? Stitch daw. O, tinuro ka rin ni Ann, sabay kami. Good morning po. Ayun po, bale nagbabasa lang ako doon sa post ni Auntie Rach doon sa page natin na Evolving Becoming Proverbs 31 Woman. Saktong-sakto lang po yung post, no? Nakita ko kasi, sabi niya, born for such a time as this, sabi nung post. Tapos, ayun nga yung parang summary, no, pinag-aralan natin about Esther's life. Ayun, na ano lang po ako doon, parang saktong-sakto lang na kahapon kasi nag-fellowship kami ni Robbie. Tapos may mga, I'm sure lahat naman tayo may mga pagkakataon na we feel weak, ganyan. Tapos parang i-remind lang tayo ni Lord na wait, and ito yung dapat mong gawin. Unlike before na nung wala pa tayo kay Lord, PPT party tayo kung ano-ano na iisipin natin, ano-ano na yung gagawin natin, kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig natin. But now, praise God, no, ang kailangan lang natin is, sabi nga ni Bishop kahapon, synergy. Kailangan mo lang ng karga, sabi niya. So, praise God sa mga buhay po ninyo, sa mga buhay natin na kasama natin na mga kapatid natin or co-believers natin, no, na ready na mag-uplift sa ating lahat. And na-remind lang ako, no, na naiyak ako. Lagi naman. Na-remind lang ako na I believe God is showing me, no, a reflection of how I am or what I am right now. But in order for me, for us, you know, to fully appreciate what we are right now, we have to stop looking at the back or looking at the rear view of or checking on who was the person I was before. Parang ganun, wag mo nang i-check, wag na natin i-check kung sino ba ako kahapon, sino ba ako, anong nangyari in the past, ganyan na parang stop checking on the person na nangyari or ginawa mo na or yung past mistakes mo, ganyan. Focus on today because I believe, and nga, you were born for such a time as this. Ganon. Amen, Rina. God is doing a new thing. Amen. Totoo yun, no? Yun ang, parang yun ang nag-i-speak sa akin ngayon na na-struck talaga ako doon sa post ni Auntie Ray. Auntie Rach, thank you so much po na, yun nga, na-remind ako na focus ka kung anong pinapagawa sa'yo ni Lord ngayon. Just like
Ayun, yun nga yung ginawa ni Esther. Ng-courage niya, yung faith niya. Ayun lang po, maraming salamat. Yun lang, baka ma-overtime ako sa 5 minutes. Thank you so much po. Thank you, Te. Thank you, Auntie. Thank you, Mitch. Okay lang umiyak dito, okay? Mag-iyakan lang kayo. Oh, it's okay. No one's holding you back. Naiyak din ako sa mga ano niyo, sa mga testimony ninyo. So, okay lang. Para hindi naman ako nagsosolo umiyak dito. Umiyak na nga ako kanina sa opening prayer, eh. Sino pong next? Auntie, sige ako, mag-share ako. Ayan, siguro share ko lang yung naging ano ko din dito, naging life ko din, no? Actually, ang daming pinagdaanan. Una yung kay ano pa lang, yung kay Katyana, nung nanganganak ako. Kasi naalala ko nung nag-follow up check-up kami, no, sabing ganyan nung nurse na umawak sa akin, sobrang natakot daw sila sa akin noon at that time kasi nung chinek talaga niya daw yung ano, yung heart rate ni baby, hindi daw niya talaga makita kahit sa anong sides. So sabi niya ganyan, sobrang natakot ako, sabi niya ganyan, takot na takot ako, sabi niya ganon. Pero I've seen, sabi niya ganyan, that you were so calm, sabi niya ganyan. And I believe that is the Holy Spirit na talagang tumutulong sa atin at that moment. Kasi isipin mo kahit ikaw, no, ikaw mismo magiging mother ka tapos hindi mo makita yung heartbeat ng anak mo, ano yung mararamdaman mo? Siguro kung ikaw gusto mo na mahimatay sa sobrang sakit ng nararamdaman mo. Pero at that time, no, I believe the Holy Spirit has helped me, no, na to keep me calm and to keep me relaxed. And at the same time, I'm just praying at that time, no, naalala ko pa yung, I still remember, no, vividly yung pagtingin ko kay auntie, nung tinignan ko siyang ganyan, no, yung parang medyo parang gusto kong matakot, ganyan, pero alam mo yung nasa isip ko, Lord, alam ko, ikaw yung nag-hold sa akin. You are holding me in the palm of your hands. Alam ko, hindi mo ko iiwan. Hindi mo ko pababayaan. Sabi kong ganyan. No? So, tapos bigla-bigla, narinig ko lahat. Yung mga nurses, mga doctors, nagsipasukan. Ang ingay-ingay sa loob ng, ano pa nito, dun sa room, no? So, sa surgery room. So, ganun yung nangyari. So, tapos bigla nagising ako, okay lahat, no? Praise God, no? Yun, alam ko it's already a big testimony kung ano yung ginawa ni Lord, no? Na bigla buhay si Katsana kasi parang inisip ko nung pagkaano kong ganyan. Pero yung alam ko, iningatan kami ni Lord, kaya sabi ko, tinanong ko agad, Lord, nurse, how's my baby? Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya ganyan, oh, she's doing fine. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos ayun, nakita ko na yung si baby Katyana and she's healthy, she's strong. Ayan, and mabait na baby, no? Praise God. Tapos yung pang ano, after nung dumating yung auntie ko naman, si Auntie Alet, that was July 29, no? Yung biglang nagtumaas ng sobra yung BP ko. Alam ko hindi siya, tawag dito, alam ko ano talaga siya, parang sabi nga nakikipaglaro ka na lang sa kamatayan, parang gano'n, 'no? Parang super, super close na lang ako sa stroke, gano'n yung nangyari sa akin. Pero I thank the Lord na talagang protect niya rin ako at that time. Kasi sabi ko, "Lord, kung wala ka sa'kin, naano na ako ng ugat," sabi kong ganyan, "nabalian na ako ng ugat, may nangyari na hindi maganda. Pero Lord, pinotect mo na naman ako, salamat Lord," sabi kong ganyan na he is really a miracle working God, no, na hindi niya tayo talagang parang may fear na pumapasok, eh. May fear talaga, hindi mo maiwasan 'yun. Pero alam mo 'yun, dahil nandun si Lord sa'yo, okey, sabi nga ng daddy ko na, "Lagi mong isipin," sabi niyang ganyan, "God has created you a heart of flesh," sabi niyang ganyan, na you have been redeemed already from that curse. Wag mo siyang papayagan pumasok sa utak mo, sa puso mo, sabi niyang ganyan. Isipin mo lagi, redeem ka na diyan, wala ka na diyan. That you have been ano, ano daw sabi niya,
kinuha na lahat ni Jesus yan, sabi niya ganyan on the cross. Kaya dapat yun yung lagi mong isipin na walang disease, walang sickness ang pwedeng makapag-penetrate sa'yo. Sabi niya, dahil sa ginawa ni Jesus on the cross. So yun yung iniisip ko, yun yung minimeditate ko, no? Araw-araw na paminsan there is a lying symptoms na, ayan, nag-check na naman ako kanina, medyo mataas na naman. Pero I know this is not the final say, no, na kung ano man ito, it is just a lying symptom, and I'm still believing and I will forever believe, no, that God is a healer and will be, siya yung healer natin forever. Okay? Kung ano man yan. And yun ang lagi kong kiniklaim, perfect divine health, we have long life, no? Lahat yun, lagi nating dinedeclare, sinasabi, long satisfying life, no? Yung binigay sa atin ni Lord, kasi yun po yung pernamis niya para sa atin. So sabi ko, Lord, gabi to sa States, no? Dahil mong pinaranas sa akin, dahil kong pinagdaanan, and I believe, sabi ko, this is just a testimony of your goodness, of your faithfulness, sabi kong ganyan, no, sa buhay natin. So sabi ko, never pang tayo, alam ko. Ayan, sabi nga lagi natin, no, pagdadaanan lang natin 'yan, no? And alam ko and yes, normal BP tayong lahat 120/80, no? So lagi ko din kine-claim 'yon. Praise God, no? So sino pa pong gusto mag-share? Ayan. Lumampas na ako ng 5 minutes kaya tumigil na ako. Voluntold, Ate Mitch. Mag-share po ako. Maikli. Una po sa lahat, no, Terems, thank you for sharing po yung mga na-experience nyo. Alam ko marami pa po kayong i-share. Pagbalik nyo, excited kami sa mga testimonies ninyo. Ano ba? Sa akin po actually, na-struck din siya kahapon, yung kay Esther. Actually, after nung morning prayer, dun siya na-reveal sa akin. Sabi ko, ba't di ko siya share? Sabi ko gano'n. So parang maikli lang naman po, no? Di ba si Esther po, ano siya, parang Jewish captive siya, parang gano'n. So, ano ko lang, na-remind lang ako na that Jewish girl, Esther, naging queen siya, di ba? So parang God can use even an ordinary person to make her name or his name known. So kung iniisip mo, kung sino, I probably am talking to someone po with a low self-esteem, who doesn't believe in herself, no? No. Kagaya nung shinare ko po kahapon, sinabi rin po ni Jel, no, na sometimes the situation that surrounds us, you can say yes, that's reality. But all you need to do is like Esther did, listen to the voice of God, obey kahit the reality seems unacceptable. Just obey and continue to submit. Ganon din po kasi si Esther. Submissive din siya in authority sa king, sa cousin niya, kay Mordecai. So, continue to be submissive, no, sa mga and honoring probably our parents kung nasa situation ka man ngayon, probably your bosses kung nasa problema ka man or chaotic man yung work mo ngayon, or probably your marriage has some chaos, no? God is telling you now, just keep on submitting to your husband, to authority. Be obedience and listen to the voice of God, because even if you are just an ordinary person like Esther, no, God can use you and God can make your name known in ways you didn't even imagine. Hindi man ako nag-aral, no? Bakit ako bless ni Lord ng ganitong work, ng ganitong wisdom? No, just like Esther, we are chosen people. Sabi nga kanina ni Ate Ana, and when you are in a position of a hardship or a battle, no, sabihin mo sabihin mo sa mind mo, I am made for such a time like this.
And this time I will not give up. I will just continue in a way that honors and pleases God, even if it's hard to imagine, hard to accept the reality. Just keep going. Sabihin mo, Lord, alam ko, may plano ka. And everything else that happens in me, that's surrounding me. Sabi nga dun sa song kahapon, grabe yun, no? Lord surrounds, what's surrounding me? Gaano po kalala yun, no? Everything else that surrounds you, problema, unpaid bills, no, loneliness, weakness. God surrounds all of those things because He surrounds you. Diba? Patok po kasi ako din kahapon. Ang dalawa ni Ate Mitch. So, yun lang po, no? Just always remind yourself whatever it is that surrounds you, it surrounds you. It may seem that it's unacceptable, but just keep on obeying, honoring, and trusting God because you are made for such a time like this and God will make your name great kahit gaano pa yan ka-imposible. Glory to God po. Yun lang po. Thank you, Ann. Sorry na miss namin. Nag-offline kami ni Rema, I think. Pati yata si Rema. So, anyone else? Thank you so much. Wala akong narinig. Konti lang. Sorry. Hello po. Ako po. Hello po. Ano po, kagabi, habang nagdadasal ako, sabi ko, Lord, ano po yung purpose mo? Tapos, ay, ano po purpose ko? At lagi po ako nagikinig ng salita ninyo. Tapos, na-remind po ako, sabi ni Lord sa akin, God is calling you to do whatever the Lord has placed you. Will accept the challenges to be light in the darkness. Pag minsan po, no, yung challenges sa ating buhay, hindi minsan, bakit ganito, ba't nangyayari to? Pero dapat pala wag kang wag mong tanungin si Lord. Kasi sabi niya, the challenges is to be light in the darkness for the kingdom. Wake up in the rise and shine to glory to God. Ay, Lord, sabi ko. Yun pala yung ko, sabi kong ganun. Magre-raise and shine pala yung glory ni God sa buhay mo. Whatever you go. And you carry the hope. This world needs to hope of Jesus Christ. And it's time to stop hiding and playing small. Pag minsan po yung natin, nag-hide po tayo, pero hindi po pala dapat. And then, sabi niya, in thine hopeless world is waiting for you to be obedience. Lagi lang po pala tayong obey sa Lord kung ano man po yung pinapagawa niya sa atin. Tapos sabi niya, na-remind po ako, sabi niya, believe and trust God as the best plan for you. Thank you, Lord. Na-remind po ako sa word niyo. Amen po. Yun lang po. Ay. Amen. Kaka-encourage naman, Sister Elisa. Praise God. Sino pa po? Te, ikaw na. Um, Nag-enjoy pa ako nakikinig eh. Baka meron pang gustong iba mag-share bago ako. Meron pa. Wow, nagtawag. Sinong gusto? Ate yan, ikaw may gusto ko share? Si Limsi kaya? Ate Limsi. Wala. Che. Si Che kaya? Ayun, si Ate Che. Oo nga, si Ate Che. Di ko pa narinig. Nagpasal, no?
Shay, ikaw daw. Ayun, bumalik na si Lims. Lims. Kung wala pa si Che. Lims? Come out, come out! Ayaw. Sige, si Faye na lang, si Faye. Alam ko nandyan si Faye. Wala man po ako kahapon. Pag-aaralan ko po ngayon yung kay Esther. Binigay lang po ni Ate Awi sa akin kanina lang yung recording. Next Okay. time po, thank you. O si Tita Sonia daw. Sonia! Turuan yata to, turuan. Hi, hindi ko na kasi nasa work pero yung yung nakita ko rito, not only for Esther, pero yung kay Mordecai, kasi character din siya doon, no? Yung nakita ko yung obedience niya kay Lord talaga, na I will not bow down to anyone, na kahit sino ka man. Yung alam mo yun, yung I will stick with my faith and I know who my God is, kahit sabihin mo na Jew ako, wala akong pakialam. Yung gano'n. So, nakita ko na parang yeah, we should have that boldness na gano'n, na hindi tayo natatakot na kahit sino man yung against us. Alam mo yung super confident ka sa faith mo, who your God is, na whatever happens, basta ako, dito lang ako kay Lord. Wala akong pakialam sa inyo, kahit sino ka pa sa government. Yung ganon. So you know your stand, you know who you are, you know your faith. You know that your God will always be there for you kahit ano pang mangyari. Kahit sabihin mo na inaapi mo ako at I know na He is aware na what Haman is doing to him, no? Kahit anong sabihin mo, hindi ako magbabow down pa rin sa'yo. Yung ganon. So, yun yung nakita ko, aside from yung kay Esther. Pero, kaya nga, nag-gain, because of his faith, yung nahahawa din si Esther sa kanya. And nakita ko din na kasi si Esther, yung she's getting her strength from her uncle, yung ganon. So, tayo din, it really matters who we surround ourselves with. No? Imagine kung yung uncle niya, hindi ganon yung kalakas yung faith niya. So, parang namatay silang lahat. Pero because of the faith of her uncle, nag-ano din siya, yung lumakas din yung loob niya. So, tayo din, kapag nanghihina din tayo, we should also surround ourselves with people who are strong in the faith, dahil nakaka-absorb din tayo din yung kalakasan din. So, yun lang po. Thank you, Sis Sonia. Hey guys, Sister Sol is back, okay? Yesterday too, and nandito rin siya today. Let's welcome her back. And maybe she wants to share something kasi alam ko nandito siya kahapon nung tinuro yung Esther. Sister Sol, would you like to say something? Nakamute po kayo, Pastora. Wala pong naririnig. Baka mahina yung volume. Sis, wala kang volume. Ayun, nawala yata. Ayun. Oops. Oh, si Tena muna, auntie. While waiting po tayo. Hindi, sige, parang meron akong habang nag-share kayo, may binasa ako ulit na book ni Esther. Ay, sa Esther.
Kasi parang merong highlight kanina si Auntie na yung sinabi niya dito sa Esther chapter 4, 14. Sabi niya, ito yung time na parang siguro si Esther parang yung ano niya, yung sabi nga ni Ate Ann, parang meron siyang low self-esteem or parang sa mga nagdidil ng low self-esteem na parang hindi niya kayang nagda-doubt siyang harapin yung king kasi baka patayin siya, ganyan, yung parang sabihin yung request niya kay king, no? Tapos parang sabi ni Mordecai, if you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for such a time as this? Nagandahan ako sa sinabi niya dito kasi parang madalas nga talaga, for example, no, madalas mayroong mga situation na hindi mo gets bakit ka dinala ni Lord doon or bakit ka prepare for something big or parang extraordinary. Tapos nagtataka ka, ano ba yung purpose ko dito? O kaya dinala ka ni Lord na something na hindi ka familiar or to the unknown, kumbaga, parang wala kang idea ano siya. Tapos parang nagko-question ka lang na, Lord, ano to? Anong sense na bakit nandito ako? Tapos, yun pala, naalala ko yung sinabi ni Ate Avon na God has given Esther an extraordinary mission for the next generation. So, yung probably ngayon hindi mo pa nagigets anong purpose mo dyan, anong gagawin. Yes, you do not realize now anong purpose mo dyan, ano bang gagawin ko dito, or bakit ba ako nandito, parang walang sense. Pero God is preparing you for something na, yun nga yung sinabi ko kahapon, for generational. Na hindi lang siya yung, minsan kasi, kaya nagtataka tayo, anong gagawin ko dito? Kasi masyadong nakafocus sa self, parang pansariling purpose lang eh. Parang masyadong maliit yung vision natin. Masyadong maliit yung perspective natin na nakikita lang natin yung pang pamilya lang, pang career lang, pang school lang, ganito lang, no? Akala natin, kumbaga yung vision natin naka-narrow down lang, kaya hindi natin nagigets. Lord, bakit ako nandito? Hindi ko gets. Yun pala, kaya hindi natin nagigets yung plano ni God para sa atin for generational. Gusto niyang i-widen yung perspective natin na yung impact mo, hindi lang siya pang sayo lang or hindi lang siya pang pamilya mo lang or pang disciples mo lang, pero yung impact mo, yung influence mo, pang generational. So, hindi lang yung generation mo ngayon, pero yung generation ng mga anak mo, yung apo mo, yung apo ng apo mo. So, sabi niya dito, who knows? Bakit, ayun nga, if you keep quiet at a time like this, who knows if perhaps you were made for such a time like this. So, ayan lang yung parang ako, parang yun yung pinaka nag-reveal sa akin kay Esther na you are at the right place kung saan ka man ngayon. God has made beautiful on its own time. Hindi siya yung beautiful kapag nasa highs lang tayo. Pero sabi nga ng Bible, there is yung beauty, God made beautiful on its own time. Tama ba yung pagkasabi ko? Auntie? In His time. God Makes all things beautiful in its time. Yes. Actually, yung niya doon nga, na parang high, kung nasa high or low ka man yan, high, beautiful pa rin yun kay Lord. Low, beautiful pa rin yun kay Lord. Kasi meron siyang ginagawang, meron siyang kinukook para sa'yo. So, ayun nga, kung anong situation ka man ngayon, you are where you need to be. Yun lang. Yun lang naman.
Yes, amen, amen. Ganda, no? Thank you, Te, for that. Kahit na inilude mo kami ng 3 beses or 2 beses. Si Sister Sol, ready na ba siya? Nandiyan pa ba siya? Sister Sol? If not, si Sister Romang next. Pwedeng nauna po. Actually, nag-break lang ako. Yun nga, sobrang relate ako with Rina and Te, no? Yung sa story ni Esther, kumbaga, she is where she is supposed to be for a reason. Alam mo yun? Sometimes in our life kasi, we always ask ourselves na, bakit nandito ako? Bakit gusto kong, yung kasi going back in my life, dun sa past life ko, when I was young, I've always wanted to, gusto kong magsarili, gusto kong magkaroon ng yung my own place, my own time, yung ganun, no? Kumbaga, some of you know na I'm still living with my parents, no? So, ibig sabihin, when you live with your parents, of course, you have to honor them, you have to submit with them, no? So, a lot of times, yung kinu-question ko yung sarili ko before na, bakit ganito? Gusto ko gawin ko yung gusto ko, yung gano'n, no? Yung pinipilit natin, but actually, yun yung purpose ni Lord para sa'yo eh. Merong purpose si Lord sa'yo, may pinapagawa siya sa'yo, and at the same time, may binabago siya, may gusto siyang pabago sa buhay mo. No? So, kumbaga, God has a purpose to your life, and kumbaga, kung ano man yung nangyayari, it is happening for a reason talaga. Hindi pwedeng nandyan ka dahil just because nandyan ka lang. No, nandyan ka dahil may rason ang Panginoon para sa'yo. And with that, kahit na feeling mo, ayoko dito, feeling mo, dapat nandun ako, dapat ganito na yung ginagawa ko. No, hindi ganun yun eh. Actually, you could still do the things that you can do for God, even if you are in a situation that you don't like. Alam mo yan, yung, kumbaga, it's a matter of encouraging yourself as well with the Word of God. It's a matter of doing the will of God to your life and the purpose that He intended to do for you. So it's up to you na lang kung tatanggapin mo siya, kung i-embrace mo siya. So kung nasan ka man ngayon, no, yung kumbaga, ang dapat maging mindset natin eh, nandito ako for a purpose, nandito ako for a reason, nandito ako dahil may binabago si Lord sa akin, nandito ako dahil may gustong pagawa si Lord sa akin. Yun lang. I'm just taking a break. Actually, may pinapagawa si Mama. Thank you. Glory to God. Amen. Thank you, Rome. Okay, sino pa? Meron, isa pa. Kumakasing, sino pa dyan? Ready? Andyan na po si Pastora Sol. Auntie. Hey, Pastor Sol, are you, where is she? Go ahead po. Walang sound. Wala kang sound, sis. Sayang. Nakamute siya, Auntie. Nakamute po kayo, Pastora Sol. Yung microphone niyo po, nakamute. Napipindot niyo po.
Okay, while Pastor Sol is trying to figure out yung ano, yung volume, yung shinare ni Tehila kanina about yung nandiyan na ba siya? Yay. Okay na ba, Pastor Sol? Ayaw? Ayaw talaga? Okay, sino pa? Bago ako. Last na lang yung sa akin kasi. Habang hinihintay natin siya. Ayun, tinutulungan siya. Nawala siya, auntie. Okay, hintayin natin siyang bumalik. Baka ito try niya ulit. Yung shinare ni Tehila kanina, ang ganda, no? Nung nandito si Alet, yung sister ni Elsa, meron kaming conversation. And yung usapan namin, meron ano, so merong yung grasshopper at saka yung mountain, both na creation ni Lord John, okay? The mountain has more capacity to take what his creator or its creator can give it. Ngayon, yung grasshopper, kung ibibigay ni Lord yung capacity na kaya ng mountain dun sa grasshopper, sasabog yung grasshopper, di ba? So, there are moments in our lives na God is holding us, He's holding back dun sa binibigay niya sa atin kasi hindi pa tayo prepared dun sa pinapakita niya sa atin o yung gusto niyang ipagawa sa atin. So, there are times na medyo parang stagnant yung feeling natin, hindi tayo nag-move forward, parang we feel trapped in a place where ganito na lang ba ako, nagiging hopeless tayo. But know that God is just waiting for the time na ready na tayo to receive kung ano yung papagawa niya sa atin, kung ano yung ano. Kasi yun nga, maliit nga yung grasshopper. Kung ibigay niya yung capacity na kaya ng mountain na i-accommodate, sasabog talaga yung maliit na ano, okay? So in a sense, he is waiting for us to and open up and enlarge and learn more, enlarge yung capacity natin to receive from him. Kaya naano ko yung ano ni Tehila kanina na hindi lang pala pang isang tao yon. It's going to affect generations, you know, down the line. So yung naisip ko yung pinag-usapan namin, which is true naman kasi minsan para tayong nagiging hopeless na, but you know, yes, he makes all things beautiful in his time. Yon, amen. Andyan na ba siya? Ayun. Wala pong sound, Tita Sol. Baka hindi siya nagsasalita, te. Sira po yata talaga yung ano niya, yung mic niya. Kanina pa po kasi siya nagtatry eh. Okay, unfortunately, I think we will have to try next time, sis. Sorry po. Okay, tapos na tayo, no, Rem? We can Yeah, auntie. Tuloy po natin tomorrow. Sino bukas kasi, auntie? na bukas. Next Ay, Tuesday. nga pala. Bilis ng araw. Oo. Yes, next Tuesday na. Okay, auntie. Nas ka na nun. Ay, hindi pa pala. Wala ka. Nasa aeroplano ka pa siguro. Ay, wala pa. Nasa LA ka pala. So, see you guys on Tuesday. Si Rema magto-close ng prayer today. Okay, so let's all pray. So I believe lahat tayo may mga
piniling tayo kay Lord, no? May mga prayer request tayo and let's all believe in prayer, no? So, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po to sa oras na ito, God, na nakapag-usap-usap po kami, Father God, about sa kabutihan ninyo, Lord, sa mga buhay po namin, oh Lord. Lord, pinagpipray ko rin po yung bawat isa na nandito po ngayon, oh God. I thank you, Father God, for, Lord, for the blessings, Father God, na parating na rin sa mga buhay po nila, Lord, yung mga nagpe-pray, Father God, ng breakthrough. So, God, we thank you, Lord God, Jesus' name, sa mga angels, Father God, na nagdadala ng mga blessings para sa kanila, oh God. I believe, Father God, you will supply everything that we need, oh God, according to your riches, oh God. Salamat po, Father God, na patuloy po, Father God, kayo po yung nagpo-protect sa amin, oh God. Kayo po yung nagpo-provide sa amin, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat din po, Father God, for healing, oh God, sa mga tao na may sakit, oh God. We thank you, Lord God, that we are, Lord, we are healed by the stripes of Jesus, oh God. No weapon formed against us shall prosper, oh God. Salamat po, oh God, na patuloy po, Father God, maniniwala po kami that you are a God who heals, Father God, in Jesus' name. We thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord, for this glorious day, oh God, joyous day, oh God. Thank you, Lord, for a lot of answered prayers today, oh God. Jesus' name, salamat din po, oh God, na patuloy po, oh God, pinapakita po ninyo yung goodness ninyo sa mga buhay po ng bawat isa, oh God. We give you praise, oh God, for this day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, everyone.